Ang araw ay sumik ng maliwanag nang maglakbay ang grupo ng mga kabataan patungong Batangas. 5 magkaibigan ang nagkasundo na magbakasyon sa isang liblib na dalampasigan, malayo sa ingay at abala ng syudad. Si Marco, ang leader ng grupo, ay siyang nag-organisa ng buong bakasyong ito. Kasama niya si Lara, ang matalinong kaibigan na laging may pangarap na magsulat ng isang libro, si Andre, ang masayahing kabarkada na laging may mga bagong ideya, si Ben, ang tahimik na kaibigan na mahilig sa photography, at si Trina, ang adventurous at mapanuring kabarkada na hindi matatakot sa anumang pagsubok. Alam nyo ba, guys, na sobrang tahimik sa lugar na to? Sabi ng mga locals, wala talagang makikilala roon maliban sa mga magsasaka at mga mangingisda, sabi ni Lara habang hinihimas ang baso ng iced tea. Oh well, kaya nga tayo pupunta diba? Para mag-relax at makapag-bonding. Wala nang masyadong tao, sagot ni Marco, na excited na makapunta sa lugar. Habang naglalakbay sila sa kalsada, nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa kanilang mga buhay sa lungsod, mga pangarap, at mga kabiguan. Saka lang nila napansin na habang palayo sila sa kabihasnan, ang paligid ay unti-unting nagiging mas malupit at mas tahimik. Paglapit nila sa bayan ng Batangas, nakatagpo sila ng ilang matandang bahay at mga taniman ng niyog. Ang hangin na dumadampi sa kanila ay may kakaibang amoy ng alat ng dagat at pawis ng mga magsasaka. Pumunta sila sa isang lokal na kanto kung saan may mga nagtitinda ng mga sariwang prutas. Dito, nakasalubong nila ang isang matandang babae na may mabigat na tinig at tila may mga matang masyadong mapanuri. Mag-ingat kayo, mga bata. Huwag kayong magtangkang magtago sa dalampasigan na yan, baka may mga hindi inyo gusto roon, sabi ng matanda sa kanila, habang ipinapakita ang isang marupok na ngiti. Laging may mga hindi nakikita roon. Nagtawanan lang sila. Huwag kayong matakot, wala naman kaming ginagawa, sagot ni Andre, na ang estilo ay laging magpatawa. Wala nang makikinig sa mga ganong kwento ngayon. Saka lang nila napansin na matapos magsalita ang matanda, ito ay naglakad palayo ng mabilis at bumalik sa madilim na kanto ng kalsada. Pagtapos ng mga ilang minuto ng tahimik na biyahe, narating nila ang dalampasigan. Hindi tulad ng inaasahan nila, ang beach ay tila isang lugar na hindi pa nadadamay ng makabagong panahon. Walang mga modernong establishmento malapit, kundi isang maliit na kubo na ginagamit ng mga lokal na mangingisda. Wala ni isang ibang turista ang makikita sa paligid, kaya't tumambad sa kanila ang kagandahan ng lugar, mga puting buhangin, malinaw na tubig, at kalikasan na tila walang kapantay. Grabe, ang saya dito, sigaw ni Trina, na hindi na makapaghintay na magtampisaw sa dagat. Perfect spot nga, walang ibang tao, sabi ni Ben, habang itinutok ang kamera sa magandang tanawin. Si Marco, na laging hands-on sa lahat ng plano, ay mabilis na nag-organisa ng mga gamit. Maglatag tayo ng tent dito sa gilid ng kubo para may matutuluyan tayo, utos ni Marco, sabay tawa. Habang inilalabas nila ang kanilang mga gamit at nagsisimula na mag-set up, nagsimula nang magdapo ang hapon. Ang araw ay nagsimulang lumubog at ang hangin ay naging malamig. Isang hindi maipaliwanag na katahimikan ang bumalot sa lugar. Ang mga alon sa dagat ay tahimik at walang gaanong hangin. Wala ni isang nilalang na makikita maliban sa kanilang grupo. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may isang bagay na hindi maipaliwanag na nagbigay ng kakaibang pakiramdam kay Lara. Ang tahimik. Parang may kakaibang nararamdaman ako, wika ni Lara habang ang kanyang mga mata ay hindi maialis sa mga kabundukan sa malayo. Baka dahil sa bago tayong lugar, sagot ni Trina na hindi naman tinatangi ang pakiramdam na yon. Habang ang iba sa kanila ay nagkakatuwaan at naghahanda ng hapunan, si Lara ay hindi pa rin mapakali. Siya ay lumapit kay Marco at nagsabi, "Marco, parang may nararamdaman akong kakaiba dito. Hindi ko lang maintindihan pero parang may mga mata na nakatingin sa atin." Relax lang, Lara. Siguro ito lang yung epekto ng lugar.
Hindi tayo sanay sa ganitong katahimikan, sagot ni Marco. Baka nga may mga lokal na nakatingin sa atin, wala lang. Subalit habang ang grupo ay nagpapatuloy sa kanilang pag-aayos, nagsimula silang makaramdam ng kakaibang presensya sa paligid. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan, at sa isang saglit, nagkaroon ng pakiramdam ng pagkabahala sa mga mata ng bawat isa. Wala ni isang salita na lumabas sa bibig ng grupo, ngunit lahat sila ay may pakiramdam na parang may hindi inaasahang bisita na nagmamasid sa kanila mula sa malayo. Bago pa man magtakip silim, ang grupo ay nakatanggap ng isang hindi inaasahang tawag mula sa isang lokal na mangingisda na nagbabalik loob sa kanila. Mag-ingat kayo, huwag kayong magtampisaw sa dagat sa gabi, anya sa kanila, tila may kabang nararamdaman. Baka may mangyaring hindi nyo inaasahan. Ngunit sa kabila ng mga babala, hindi sila tumigil. At sa gabing iyon, sa ilalim ng makulimlim na kalangitan, nagpatuloy ang kanilang bakasyon sa isang lugar na may nakatagong lihim na nagmamasid sa bawat galaw nila. Habang lumalamig ang gabi at ang mga kabataan ay nagsisimulang maghanda para sa kanilang hapunan, nagpasya si Marco na maglakad-lakad sa paligid upang magpahangin. Kasama siya si Ben, na naghahanap ng magandang kuha para sa kanyang photography collection. Ang dalawa ay naglakad papunta sa isang parte ng beach, kung saan makikita ang ilang matandang kabahayan, at isang maliit na daan na tila hindi ginagamit. Ang tahimik dito, Ben, wika ni Marco habang pinagmamasdan ang mga kabundukan sa malayo. Parang hindi na talaga napapansin ng mga tao. Nga, sagot ni Ben habang iniiwasan ang ilang malalaking bato sa tabi ng kalsada. Pero may magandang kuha nga, hindi ko lang makita kung paano. Habang naglalakad sila, nakatagpo sila ng isang matandang tao na nakatayo sa gilid ng kalsada. Siya ay isang lalaki, may edad na, may mga buhok na puti na halos magtago sa ilalim ng kanyang sombrero, at may mga mata na tila puno ng mga lihim. Nagmamasid siya sa kanila ng tahimik at nagbigay ng isang kakaibang ngiti. Sa likod ng kanyang mga mata, may nakatagong kabagabagan na hindi nila matutukoy. Anong ginagawa ninyo dito, mga bata? Tanong ng matanda, ang tinig niya ay parang may malalim na kahulugan. Nagbabakasyon po kami, Lolo, sagot ni Marco, tumigil sandali at mumiti, ngunit naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam mula sa matandang tao. Magandang gabi po. Magandang gabi rin, sagot ng matanda habang binabaybay ang kanilang mga mata. Pero mag-ingat kayo at huwag kayong pumunta sa mga lugar na hindi nyo alam. May mga kwento dyan sa paligid na hindi nyo gugustuhing malaman. Anong ibig mong sabihin, Lolo? Tanong ni Ben na nagsimulang mag-alinlangan. Wala naman po sigurong masama dito. Ang mga lugar na ito, sabi ng matanda habang itinuturo ang kabundukan sa malayo, ay may mga bagay na hindi niyo kayang makita. Ang mga tao dito, marami sa kanila ay hindi normal. Nagkatinginan ang dalawa. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Marco, ang tono ay may kabuntot na takot. Ang matanda ay tumaas ang kilay at sinabing, basta mag-ingat lang kayo. Marami sa mga tao rito ay may lihim na hindi ninyo kayang unawain. At matapos magbitiw ng mga salitang iyon, ang matanda ay naglakad palayo at mabilis na nawala sa madilim na kalsada. Mukhang wala na tayong dapat pakialaman, sabi ni Ben habang tumutok sa kanyang kamera at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit ang sinabi ng matanda ay nagdulot ng katanungan sa kanilang mga isipan. Si Marco, kahit na hindi masyadong ipinapakita, ay nagsimulang mag-isip tungkol sa mga babala. Si Ben naman, na may kakayahan na mapansin ang mga maliit na detalye, ay nagsimula ring makaramdam ng hindi pagkakasundo sa lugar. Dahil sa mga bagay na nabanggit ng matanda, nagsimulang mag-imbestiga ang grupo tungkol sa lugar. Si Lara, na may hilig sa mga alamat, ay nagsimulang magtanong-tanong sa mga lokal na mangingisda. Sa isang lokal na tindahan, nakatagpo siya ng isang matandang babae na nagbabalik loob sa mga kwento tungkol sa lugar.
Alam mo ba, Hija, may mga kwento tungkol sa mga aswang na nagtatago sa mga kabubatan at sa ilalim ng dagat sa lugar na yan, sinabi ng matanda, na may mga mata na tila nag-aalangan magbukas ng mga lihim. Aswang. Pwede po bang magpaliwanag, tanong ni Lara, na nagsimula ng magtaka kung may kaugnayan nga ang matandang lalaking nakasalubong nila sa mga kwento ng kababalaghan. Naku, Hija, sagot ng matanda, huwag niyo nang pakialaman ang mga kwento na yon. Kung gusto niyo pang makaligtas, huwag kayong magtangkang magtampisaw sa dagat sa gabi. May mga hayop na hindi niyo kayang makita. Sila ang tinatawag nilang mga aswang. Ang mga salitang iyon ay parang mga talim na tumagos sa puso ng grupo. Ang mga kwento ng aswang na ipinanganak mula sa mga kababalaghan ng mga matatandang tao sa lugar ay nagbigay ng takot at kawalan ng katiyakan. Ngunit hindi pa rin nila ito pinaniwalaan ng buo, at itinuturing lang nila bilang isang bahagi ng kwento o alamat. Ngunit hindi nila alam na sa mga gabing darating, magpapakita ang mga aswang sa kanilang mga mata. Bilang tugon sa mga babalang natanggap, nagpasya ang grupo na maglakad-lakad pa rin sa gabi. Si Marco at si Ben ay nagpatuloy sa kanilang photography session, habang ang iba ay nagsimulang mag-ayos ng kanilang mga gamit at nag-isip kung ano pa ang maaaring mangyari. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang mga kwento na narinig nila ay nagbigay ng isang pakiramdam na hindi nila kayang itago. Isang pakiramdam na kahit ano paman ang kanilang gawin, may mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Isang gabi, habang ang buong grupo ay nagsasaya sa kanilang hapunan at nagbabalak magpahinga, nagsimulang magbago ang paligid. Ang mga alon sa dagat ay naging mas malakas, at ang hangin ay tila nagiging mas malamig. Ang malamlam na buwan ay tinatabingan ng mga ulap, kaya't ang buong dalampasigan ay nakalubog sa dilim. Si Lara, na medyo hindi makatulog, ay naglakad sa paligid ng kanilang campsite. Gusto niyang mag-isa at magmuni-muni tungkol sa mga nangyari. Naglakad siya papunta sa isang malapit na bahagi ng dalampasigan, malayo sa camp. Doon, ang mga alon ay tila may mga kakaibang tunog, at ang paligid ay tahimik na puno ng misteryo. Naririnig niya ang kaluskos ng mga dahon mula sa malayo, ngunit wala namang makitang tao. Wala lang siguro, bulong ni Lara sa sarili, habang pinagmamasdan ang naglalakihang alon. Baka dahil lang sa mga kwentong narinig namin. Habang lumalakad siya, nakaramdam siya ng hindi maiwasang takot. Pakiramdam niya ay may mga mata na nakatingin sa kanya mula sa madilim na kabubatan. Ang kanyang mga mata ay patuloy na nagsusuri sa dilim, ngunit walang makita. Naramdaman niyang may kakaibang malamig na hangin na dumaan sa kanyang leg. Tumigil siya at napatingin sa isang puno na malapit sa kanya. Bigla niyang nakita ang isang hugis taong dumaan sa pagitan ng mga puno, isang anino na mabilis na dumaan at tila hindi siya napansin. Si Lara ay nanlaki ang mata at dahan-dahang tinawag ang pangalan ng mga kaibigan. Marco. Andre, sabi ni Lara, ngunit wala siyang narinig na sagot. Nanatili siyang nakatayo, nakatingin sa dilim, at may nararamdamang hindi maipaliwanag. Ang mga mata niya ay hindi makatiis sa kakulangan ng ilaw, kaya't nagdesisyon siyang maglakad pabalik sa kanilang camp. Ngunit bago siya makabalik, narinig niya ang isang malalim na tunog mula sa ilalim ng dagat, parang may humihingal na nilalang. Isang tunog na hindi tulad ng normal na alon. Nagtaka si Lara at tinangkang maglakad patungo sa pinagmulan ng tunog, ngunit sa bawat hakbang na ginagawa niya, tila siya'y tinatawag ng isang hindi nakikita. Nagmadali siyang bumalik at tumakbo papuntang camp. Pagdating niya sa kanila, si Marco at ang iba ay nag-uusap at nagsasaya, ngunit may nararamdaman ding kakaibang presensya sa paligid. Anong nangyari, Lara? Tanong ni Marco nang makita siyang takot at labis na nag-aalala. I don't know, Marco, sagot ni Lara habang humihingal. May nakita akong anino, isang hugis tao. Hindi ko alam kung anong klase yon. Ha? Anino?
Bakit hindi mo sinabi agad, tanong ni Andre, na hindi agad makapaniwala. Wala namang aswang dito. Sabi nga ng mga locals, kwento lang iyon. Siguro nga, wika ni Marco, na hindi rin sigurado kung ano ang nangyari. Baka init lang ng ulo mo. Pero kung may nararamdaman ka, baka nga maganda kung magpahinga ka muna. Sa kabila ng kanilang mga salita, si Lara ay patuloy na hindi mapakali. Naramdaman niyang ang mga mata ng ibang kaibigan ay nakatingin sa kanya, at parang may mga hindi nila nakikita. Ngunit isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ni Lara ay nagsimula na niyang maramdaman, ang takot na hindi mo kayang ilarawan, kundi pakiramdam na para kang minamasdan ng isang bagay na hindi mo kayang labanan. Kinabukasan, hindi pa rin sila makapagdesisyon kung ano ang tunay na nangyari. Ang mga kabataan ay nagsimulang magduda kung may mga supernatural na nilalang nga ba sa paligid, ngunit wala pa silang matibay na ebidensya. Sa halip, nagpa siyang magtulungan at magtulungan sa kanilang mga aktibidad sa beach at muling magtipon-tipon. Ngunit sa hapon, nang ang araw ay nagsimulang lumubog, ang pakiramdam na iyon ng pagkabahala ay muling bumalik. Naramdaman nilang parang ang hangin sa paligid ay tila iba. Isang bagay ang magpapaalala sa kanila, isang bagay na magpapaalala na sa bawat sulok ng tahimik na dalampasigan, isang hindi nakikitang puwersa ay patuloy na nagmamasid sa kanila. Walang makakapagsabi kung anong uri ng nilalang iyon, ngunit alam nilang hindi nila kayang labanan ito ng basta-basta. At sa gabing iyon, isang mas matinding pagsubok ang susubok sa kanila. Habang dumidilim ang langit, nagsimulang mag-iba ang kapaligiran. Ang mga kabataan, bagamat nagtatangkang magpatuloy ng kanilang kasiyahan, ay hindi maipaliwanag ang nararamdaman nilang pag-aalala. Ang bawat tunog mula sa dagat, ang huni ng mga insekto, at ang mahinang hangin ay tila nagiging mga paalala ng isang hindi maipaliwanag na presensya sa kanilang paligid. Si Marco, na nag-iisip ng mga paraan upang magpatuloy ang kanilang bakasyon, ay nagpa siya na magtayo ng bonfire sa tabi ng kanilang tent. Hindi na nila pinansin ang mga kwento ng aswang na narinig nila mula sa mga lokal, tila nagiging bahagi ito ng kanilang pagdududa at takot. Si Andre, na laging may malasakit na magpatawa, ay nagsimulang magkwento ng mga biro upang gawing magaan ang atmosfera. Ano, guys, game ba kayong maglaro ng ghost stories? Kasi kung may mga aswang nga dito, sigurado ako may makikita tayong kakaibang nilalang, wika ni Andre sabay ngiti. Andre, wag mong gawing biro yan. Baka mamaya pati tayo matakot, sagot ni Ben na tahimik na nag-aayos ng kanyang gamit sa tent. Ngunit sa kabila ng sinabi ni Ben, ramdam nilang lahat ang matinding pag-aalala. Habang ang iba ay patuloy na nag-uusap, si Trina ay napansin ang isang bagay sa malayo. Sa ilalim ng puno sa gilid ng beach, may isang anino na kumikilos, isang nilalang na tila may malaking katawan at maitim ang kulay. Mabilis itong gumalaw, at ang mga mata ni Trina ay napako doon, nakatitig sa mabilis na paglipas ng anino. Marco, sigaw niya sabay turo sa malayo. May nakita akong hindi normal. Ha? Anong nakita mo? Tanong ni Marco, na nagsimulang maglakad papunta sa kinaroroonan ni Trina. May anino doon sa ilalim ng puno, sagot ni Trina, nanginginig ang boses. Mabilis at hindi ko alam kung tao ba o ibang nilalang. Nagmadali silang magtipon-tipon at nagsimula silang maglakad papunta roon. Habang papalapit sila, naramdaman nilang parang ang bawat hakbang ay may kaakibat na takot. Ang hangin ay parang humihigop ng lahat ng lakas sa kanila, at ang paligid ay naging sobrang tahimik. Hindi nila marinig ang mga alon, kundi ang kanilang sariling mga paghinga na nagiging mabilis at malalim. Pagdating nila sa ilalim ng puno, wala nang anino na makikita. Ang lugar ay tahimik, at ang buwan ay muling sumik mula sa likod ng mga ulap. Walang bakas ng kahit anong nilalang. Siguro nagkakamali lang tayo, sabi ni Marco habang tinitingnan ang paligid. Wala naman dito.
Pero si Trina, na hindi pa rin nakakalma, ay nanatiling nakatingin sa madilim na bahagi ng kagubatan. Parang may nararamdaman akong hindi tama, sabi niya. Hindi lang ito simpleng takot. Biglang, mula sa likod ng mga puno, may narinig silang isang mahinang tunog na parang mga paan na humahapil. Ang tunog ay tumama sa kanilang pandinig na parang isang paalala na may ibang nilalang na nagmamasid sa kanila. Hindi nila matukoy kung saan nanggagaling ang tunog, ngunit ang mga mata nila ay nagsimulang maghanap-hanap sa paligid. Marco, mag-ingat tayo, sabi ni Lara na nagsimulang maglakad patagilid. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko, pero may kakaibang pakiramdam na hindi ko kayang ilarawan. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ang umabot sa kanilang pandinig, parang isang matinding paghampas ng hangin. Ang buong paligid ay tila lumabo, at isang madilim na anyo ang biglang sumulpot mula sa madilim na kagubatan. Isang matangkad na nilalang, may mga mahahabang pangil at dilim sa kanyang katawan, ay tumayo sa harap nila. Mabilis itong gumalaw, ang mga mata nito ay kumikislap ng pulang apoy, at ang kanyang katawan ay parang hindi kilalang hayop na may matutulis na pangil at mahahabang kuko. Anong klaseng nilalang ito, bulong ni Ben, ang boses ay naputol sa takot. Bakit ganyan ang itsura niya? Tanong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay naglalaban sa pagitan ng takot at pagtatanggol. Aswang Yi. Napamurmo ni Lara, ang pangalan na kanina pa nila naririnig mula sa mga lokal. Ang nilalang ay umungol, isang tunog na nagpapakita ng galit at hunger. Mabilis itong naglakad palapit sa grupo, at nagdala ng napakalakas na hangin na humampa sa kanila. Ang kanilang katawan ay parang matutumba sa lakas ng presensya ng nilalang. Walang nagawa ang grupo kundi ang magtakbuhan at maghiwalay. Ang takot na dulot ng engkwentro ay hindi matitinag, at ang tanging naiisip nila ay makaligtas at makaalis sa lugar na tila pinagmumulan ng lahat ng kalikuan. Habang ang nilalang na iyon ay patuloy na gumagalaw ng mabilis, ang buong grupo ay nagkagulo. Hindi nila alam kung anong klaseng nilalang iyon, pero isang bagay ang tiyak, hindi sila ligtas. Ang takot ay sumiksik sa kanilang mga puso, at ang kanilang katawan ay parang tinatalo ng isang malupit na puwersa. Ang bawat hakbang nila ay puno ng pangarap na makaligtas, ngunit ang takot ay parang isang anino na sumusunod sa kanila. Takbo! Takbo, sigaw ni Marco, habang binabaybay nila ang madilim na kagubatan at ang mga matataas na puno. Si Ben, na mas mabilis mag-isip, ay tumingin sa paligid at nagsimulang maghanap ng posibleng ruta palabas. Si Lara at si Trina, na may kasamang takot, ay tumakbo din, ngunit ang kanilang mga katawan ay puno ng panghihina mula sa mabilis na takbo. Ang nilalang, na halos hindi na nila matutukan ng mata dahil sa bilis ng pagkilos, ay nagiging mas malapit sa kanila. Parang may mga pakpak na humahampas sa hangin, at bawat hampas ng hangin ay nagpapalala sa kanilang pagkabahala. Andre, kailangan nating magtago, sigaw ni Lara habang nagmamadali silang dumaan sa isang maliit na yungib sa gilid ng kagubatan. Pero bago sila makapasok, ang matalim na mga mata ng nilalang ay muling dumapo sa kanilang mga katawan, at mula sa madilim na parte ng kagubatan, sumigaw ito ng isang malalim na ungol. Isang malakas na tunog ng mga pangil ang pumuno sa hangin. Pumasok na kayo, sigaw ni Marco, na nagsimulang sumulong upang subukang protektahan ang mga kasamahan. Ang mga mata ng nilalang ay kumikislap sa dilim, parang apoy na umaabot sa kanila. Hindi nila kayang patagilid ang nilalang, at ang takot na nararamdaman nila ay nagiging pisikal, ang mga paa nila ay parang hindi kayang magtulungan sa takbo. Nakaramdam sila ng parang may puwersa sa likod na humahatak sa kanila. Ngunit sa kabutihang palad, nakarating sila sa isang lugar kung saan ang nilalang ay hindi kayang magpatuloy. Isang malaking puno ng balete na may mga matutulis na ugat ang nakaharang sa daan. Pinilit nilang magtago sa likod ng puno, na parang wala ng ibang paraan, kundi ang magtago at maghintay na mawala ang panganib. Ang bilis niya, sabi ni Ben, humihinal habang pinapawisan.
Kailangan natin ng plano. Hindi tayo pwedeng magtakbuhan maghapon. Sabi ni Marco na nagsimulang mag-isip ng paraan. Hindi tayo pwedeng magtago lang habang buhay. Kailangan nating malaman kung paano ito matatalo. Ang grupo ay nagsimulang mag-isip kung ano ang pinakamagandang gawin. Walang makapagsabi kung anong klase ng aswang ang tumutugis sa kanila, ngunit isa lang ang tiyak, ang nilalang ay hindi titigil hanggat hindi nila natatagpuan. Habang nagsusuri ng mga bagay-bagay, si Lara ay nagsimulang mag-recall ng mga bagay na sinabi ng matandang babae sa tindahan, tungkol sa mga aswang na may kahinaan sa araw at sa ilang uri ng espiritu na maaari nilang gamitin laban sa mga ito. Wait, sabi ni Lara, ang kanyang mata ay kumikislap. Hindi ba sabi ng matanda, ang aswang ay may kahinaan sa liwanag? Kung kaya natin silang mapalabas sa dilim, baka may paraan tayong magtanggol. Pero paano, tanong ni Andre, ang takot ay hindi pa rin nawawala sa kanyang boses. Wala tayong armas, at paano tayo makakagawa ng liwanag dito? Si Marco ay nag-isip ng mabilis at nagsimulang maghanap ng mga bagay sa paligid. Baka may paraan tayong gamitin ang mga bagay na matatagpuan natin sa beach. Kung magagawa natin ang isang uri ng sulo, o kahit isang malakas na ingay, maaari nating itaboy siya. Ang grupo ay nagsimulang magtulungan. Pinagsama nila ang mga gamit mula sa camp at mga bagay na makikita sa paligid, kahoy, mga basyo ng lata, at mga kahon, upang makabuo ng mga improvised na armas at sulo. Ang takot ay patuloy na nararamdaman nila, ngunit ang kanilang determinasyon ay nagbigay lakas sa kanila. Ngunit bago pa nila matapos ang kanilang paghahanda, isang malakas na sigaw mula sa malayo ang kanilang narinig. Isang sigaw na nagmula mismo sa dilim ng kabubatan. Isang sigaw na nagpapahiwatig ng isang engkwentro na maghuhubog sa kanilang tadhana. Habang ang buong grupo ay nagmamadali upang maghanda, ang sigaw na narinig nila mula sa dilim ng kabubatan ay isang malupit na paalala na ang takot na nararamdaman nila ay hindi pa tapos. Ang tunog ng malalakas na hakbang, mga pangil na humahampas sa hangin, at ang hindi matitinag na presensya ng nilalang ay patuloy na nagiging mas matindi. Ang grupo ay nagsimulang maghanda ng mga improvised na armas na kanilang ginawa, mga kahoy na ginawang panghagupit at mga sulo na ipaglalaban nila sa dilim. Habang ang takot ay patuloy na umaabot sa kanilang mga katawan, natutunan nilang magsanib puwersa at magtulungan upang makaligtas. Kung kaya natin silang mapalabas sa dilim, baka magtagumpay tayo, sabi ni Lara, habang hawak ang isang sulo na may magaan na apoy sa dulo. Kailangan lang natin ng tamang timing. Kailangan lang natin maging mabilis, sagot ni Marco. Kung magtatagal tayo dito, malalaman nila kung nasaan tayo. Hindi na nila kayang magpatuloy pa ng walang plano, kaya nagpasya silang magtulungan at magsanib puwersa. Si Ben at Andre ay nagsimula ng mag-set up ng mga sulo na matatanaw mula sa malayo. Habang si Lara at Trina ay naghanap ng mas ligtas na lugar upang magtago at maging handa. Subalit, bago pa nila makumpleto ang kanilang mga plano, isang panginginig ang dumaan sa paligid. Ang hangin ay tila nagiging mas malamig at ang paligid ay tila naging tahimik. Sa isang iglap, ang madilim na nilalang ay muling sumulpot mula sa kabubatan, ngayon ay mas malapit na kaysa dati. Wala nang atrasan, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ito na ang pagkakataon natin. Ang nilalang ay sumabog mula sa madilim na kabubatan, at sa mga mata ng grupo, nakatayo ito sa kanilang harapan. Ang kanyang katawan ay parang hindi tinatabla ng liwanag, ang mga mata ay kumikislap ng pulang apoy, at ang kanyang pangil ay tila may kakayahang magwasak ng kahit anong bagay sa paligid. Magsimula na tayo, sigaw ni Lara habang itinutok ang sulo kay Ben at Andre. Si Marco, na hindi kayang magpatalo, ay nagsimulang maghanap ng pinakamainam na posisyon. Pinili niyang maging sa gilid ng nilalang at maghintay ng pagkakataon upang magtulungan sila sa pagsalakay.
Si Ben ay nagsimulang mag-alsa ng isang malalaking kahoy upang magamit bilang pangdepensa. Ngunit bago pa man nila maisagawa ang kanilang plano, ang aswang ay biglang dumapo sa harap nila at nagsimulang maglabas ng malalaking alon ng hangin. Tumagilid ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, at ang lakas ng hangin ay tila nahihirapan silang magtagumpay sa kanilang plano. "Huwag kayong magpapaalipin," sigaw ni Marco habang iniiwasan ang mga pangil ng aswang. "Magsama-sama tayo." Ang grupo ay nagsimula na magtulungan. Si Trina at Lara ay nagbigay ng sulo upang maging liwanag at magbigay ng kalasag, habang si Marco at Ben ay nagsimula ng magtulungan upang maghanda ng mga kahoy na magsisilbing armas. Ang bawat palo at bawat sulo na itinapon nila ay parang pagsubok na naglalaban sa kabila ng dilim ng gabi. Habang ang laban ay tumatagal, si Marco at ang iba pa ay nagsimulang makaramdam ng pagkatalo. Ang mga pangil ng aswang ay hindi tinatablan ng kanilang mga armas. Ang mga sulo ay hindi nakapagdulot ng takot sa nilalang. Pero hindi pa rin sila sumuko. Si Lara, na nag-iisip ng isang solusyon, ay napansin ang isang bagay: ang nilalang ay tila hindi kayang umiiwas sa liwanag kapag ito ay nakatutok sa kanyang mga mata. Ang liwanag! Ang liwanag ang pinakamalakas na armas laban dito, sigaw niya. Nagmadali silang maghanda upang magsagawa ng isang huling pagsubok. Pinili nilang magtulungan at gamitin ang buong lakas nila upang magdala ng isang matinding sulo na makakakita ng kanilang mga mata at magtataboy sa aswang. Sa isang huling pagsabog ng lakas, ang kanilang mga sulo ay nagningning ng malakas, at ang liwanag na ito ay nagdala ng matinding sigaw mula sa aswang. "No!" sigaw nito, habang ang katawan ng aswang ay nagsimulang maglaho sa liwanag. Sa kabila ng matinding laban, napanalunan nila ang kanilang kaligtasan sa pamamagitan ng tapang at pagkakaisa. Ngunit hindi pa natapos ang kanilang pagsubok. Alam nilang ang tunay na laban ay hindi pa tapos, at may iba pang mga aswang na maghahanap sa kanila. Habang ang grupo ay nagpapahinga, ang takot ay hindi pa rin nawawala sa kanilang mga mata. Ang kanilang mga katawan ay pagod, ngunit ang isipan nila ay puno pa rin ng katanungan. Tila may mas malalim na lihim na nagtatago sa likod ng insidenteng iyon. Habang ang mga alon ng dagat ay patuloy na humuhugong, ang bawat isa ay muling nagtipon upang magplano ng kanilang susunod na hakbang. Anong nangyari sa kanya? Bakit ang bilis ng pag-alis ng aswang? Tanong ni Ben, habang pinapawi ang pawis mula sa kanyang noo. Hindi ba dapat hindi siya basta-basta mawawala ng ganon? May nangyaring hindi natin naisip, sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Baka may iba pang puwersa na nagpataka sa kanya. Hindi siya natatakot sa liwanag, kaya malamang may iba pang dahilan kung bakit siya umalis. Si Trina, na patuloy na nagpapakita ng matinding pag-aalala, ay nagtanong, pwede bang may ibang uri ng aswang dito sa lugar na ito? Yung hindi nakikita ng liwanag o may ibang paraan para matalo? Sagot ni Lara. Baka may mga uri ng aswang na hindi basta-basta napapamo. Baka may isang mas mataas na nilalang o puwersa na kinokontrol sila. Ang kanilang mga alalahanin ay nagpatuloy sa loob ng ilang oras, at habang ang gabi ay patuloy na dumadaan, isang bagong pag-aalala ang lumitaw. Ang mga tanong nila tungkol sa kanilang kaligtasan at sa tunay na kalikasan ng mga aswang ay nagsimulang magbukas ng mas malalim na misteryo. Si Marco, na patuloy na nagsusuri ng mga posibleng solusyon, ay napansin ang isang bagay sa ilalim ng kanyang mga paa, isang lumang mapa. "Guys, tingnan niyo to," wika ni Marco, habang ipinapakita ang mapa na may mga marka at simbolo na hindi nila maintindihan. Ito yata ang sagot sa lahat ng tanong natin. Ang mapa ay nagmula sa isang lumang libro na kanilang nahanap sa tabing dagat. Ang mga simbolo ay tila may koneksyon sa isang ritual na may kinalaman sa mga aswang. Ang mga puok na minarkahan sa mapa ay nagpakita ng mga lugar na hindi nila pa nararating,
Ngunit ang mga ito ay may mga kakaibang simbolo at mga pangalan na tila hindi pamilyar. May ritual na kailangan gawin para masira ang sumpa ng aswang sa lugar na ito, sabi ni Lara habang pinagmamasdan ang mapa. Baka ito na ang susi para matuldukan ang lahat ng ito. Ang kanilang pag-aalala ay napalitan ng isang bagong layunin, ang matukoy kung ano ang kailangan nilang gawin upang matuldukan ang sumpa ng aswang. Ang mga marka sa mapa ay tila tumutukoy sa isang lumang altar sa isang madilim na kabubatan, kung saan ayon sa alamat, may isang nilalang na may kakayahang kontrolin ang mga aswang. Hindi tayo pwedeng magtagal dito, sabi ni Ben. Kailangan natin maglakbay ngayon din. Pinili nilang maglakbay patungo sa lugar na tinutukoy ng mapa. Sa kabila ng pagod, wala silang ibang pagpipilian kundi ang magpatuloy, dahil alam nilang ang kanilang kaligtasan ay nakasalalay sa kanilang mga hakbang. Ang takot at pag-aalala ay patuloy na nagbabadya, ngunit ang kanilang hangarin ay malinaw, tapusin ang sumpa ng aswang at matuklasan ang lihim na tinatago ng lugar na ito. Habang naglalakad sila sa madilim na kabubatan, nagsimula silang makaramdam ng kakaibang presensya. Parang may mga mata na nagmamasid sa kanila mula sa mga puno at mga tinik na nakatago sa dilim. Ang bawat tunog ng kalikasan ay nagsilbing babala sa kanilang mga pandinig. Parang may mga sumusunod sa atin, sabi ni Trina, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa takot. Ang bawat tunog parang may nagmamasid sa atin. Ang grupo ay nagpatuloy sa paglalakbay, ang kanilang mga hakbang ay mabilis at ang kanilang mga mata ay alerto sa bawat galaw sa paligid. Sa kabila ng lahat ng ito, napansin nila na ang direksyon na kanilang tinatahak ay mas pahirap. Ang landas ay mas komplikado at ang mga puno ay mas malalaki at mas makakapal. Ang dilim ay tila patuloy na lumalalim, at ang bawat hakbang nila ay tila naglalapit sa isang hindi maipaliwanag na puwersa. Dahil sa takot, napilitan silang magtago sa isang maliit na kuweba nang biglang maramdaman nila na may ibang presensya sa kanilang paligid. Isa itong senyales na malapit na silang makarating sa layunin nila, ngunit hindi nila alam kung anong panganib ang naghihintay sa kanila sa susunod na hakbang. Ang grupo ay nakatago sa isang maliit na kuweba, at ang hangin na humuhulog mula sa kabubatan ay tila puno ng matinding presensya. Habang ang gabi ay dumaan, isang bagong takot ang dumapo sa kanila, isang pakiramdam na parang ang kanilang bawat galaw ay sinusundan ng isang mas malupit na puwersa. Sa kabila ng kanilang matinding pagod at takot, nagpasya silang magpatuloy sa paglalakbay, sapagkat alam nilang ang tanging paraan upang matuldukan ang lahat ng ito ay ang pagtuklas sa lihim ng altar na tinutukoy ng mapa. Si Marco, bilang pinuno ng grupo, ay nagsimulang magbigay ng mga huling tagubilin. Kung wala na tayong ibang magagawa, kailangan nating magtulungan. Huwag tayong magpatalo sa takot. Sa bawat hakbang natin, tandaan natin na ang ating buhay ay nakasalalay dito. Kung may mangyaring masama, magtulungan tayo. Sa kabila ng mga pag-aalala at pangarap ng takot, ang grupo ay nagpatuloy. Habang naglalakad sila sa madilim na kabubatan, naramdaman nila ang kakaibang pagtaas ng tensyon. Para silang dinala sa isang lugar na puno ng misteryo at hindi maipaliwanag na enerhiya. Ang mga puno ay parang buhay na nagmamasid, at ang hangin ay tila may dalang malamig na alon ng takot. Matapos ang matagal na paglalakbay, natagpuan nila ang isang lugar na mukhang isang altar, isang matandang puok na puno ng mga kakaibang simbolo at mga misteryosong marka sa paligid. Sa gitna ng altar ay isang malaking bato na may mga piraso ng mga sinaunang gamit na nakalagay sa ibabaw. Narito na tayo, sabi ni Lara, ang kanyang boses ay may halong kaba at pag-asa. Dito siguro matatapos ang lahat. Ang grupo ay nagsimulang magsagawa ng mga ritual na nakasulat sa mapa. Habang nag-iisa sa gitna ng altar, si Marco ang nagtakda ng mga sulo at nagsimula ng dasal na umaasa sa pagkakaroon ng liwanag. Si Trina, kasama si Lara, ay nagsagawa ng isang uri ng incantation na kanilang natutunan mula sa mga sinaunang teksto sa paligid ng altar.
Ngunit, hindi nila inasahan na ang isang malupit na puwersa ay nagising mula sa ilalim ng altar. Isang malakas na tunog ng mga pangil at ungol ang pumuno sa hangin, at mula sa dilim ng kagubatan, isang napakalaking nilalang ang lumitaw. Ang nilalang na ito ay mas malaki, mas madilim, at mas makapangyarihan kaysa sa kanilang unang hinarap. Ang nilalang na ito, sabi ni Marco, habang nagmamadali silang humarap sa bago nilang kalaban, ay hindi basta-basta mapapaatras. Ang aswang ay lumapit, at ang bawat hakbang nito ay parang nararamdaman nila sa kanilang katawan. Ang mga mata nito ay kumikislap ng pula, at ang buong katawan ay tila nababalot ng masamang enerhiya. Hindi na nila magawang magtago o magtakbuhan, ang bawat galaw nila ay tila iniiwasan ang paghagupit ng malupit na nilalang. Sa kabila ng lahat ng ating takot, ito na ang ating huling pagkakataon, sigaw ni Marco. Laban tayo! Ang grupo ay muling nagkaisa, at sa tulong ng bawat isa, ginamit nila ang mga sulo at iba pang kagamitan upang magsagawa ng huling pagsubok. Pinilit nilang magbigay ng liwanag at itaboy ang nilalang, ngunit ang kanyang puwersa ay tila hindi matitinag. Sumama kayo sa akin, sigaw ni Lara, habang binanggit ang mga pangalan ng mga sinaunang Diyos na maaaring makapagbigay ng tulong. Hindi tayo papatalo. Bigla, mula sa ilalim ng altar, isang malakas na liwanag ang sumik. Ang liwanag na ito ay hindi galing sa mga sulo, kundi mula sa isang hindi maipaliwanag na puwersa na nagmumula sa mga sinaunang espiritu. Ang liwanag ay bumangon mula sa mga marka at simbolo sa altar, at sa isang iglap, ang aswang ay nagsimulang maglaho. Ang kanyang katawan ay parang nababawasan ng lakas, at sa huling sigaw, ito ay tuluyang nawala sa dilim ng kabubatan. Nanalo tayo, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pagod at pananabik. Nagawa natin. Sa kabila ng kanilang tagumpay, naramdaman nila na ang kanilang misyon ay hindi pa tapos. Ang mga aswang at ang kanilang puwersa ay magbabalik sa ibang pagkakataon. Ngunit sa gabing iyon, naramdaman nilang kahit papaano, nakamtan nila ang tagumpay. Ang sumpa ng aswang sa lugar na ito ay nawakasan, at ang bawat isa ay nakaramdam ng isang malalim na ginhawa sa kabila ng kanilang pagod. Bago sila umalis, nagdasal silang muli upang magpasalamat sa mga espiritu na tumulong sa kanila. Alam nilang ang tunay na laban ay hindi pa tapos, ngunit sa gabi ng kanilang tagumpay, natutunan nilang ang katapangan at pagkakaisa ay susi sa pagtapos ng anumang pagsubok, gaano man ito kalupit.